Sa totoo lang po, wala po ako kahit isa na foreign account. Sa totoo lang po, wala po ako kahit isa na foreign account. Mapaninumpan ko po yan kahit saan. Yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon which were generated by the Chase of Corp Business. Ito po ay hindi mapasusubalina. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Okay, magandang araw po muli at muli po, welcome tayo dito sa Huntahan ng Bayan TV. Yun pong inyong napanood ay si Comelec Chairman Erwin Garcia, at dinideny po niya yung pagkakaroon niya ng foreign account doon sa sinasabi ni Marcoletang kontrata, naging kontrata ng Comelec sa Miro System. So bago po tayo magpatuloy, paki-like and subscribe na lamang po. At atin pong busisiing mas ng maayos itong sinasabi na ito ni Representative Rodante Marcoleta, kasi po ito ay napakahalaga sa ating lahat ng mga Pilipino, dahil ito po ay may kaugnayan doon sa paparating na 2025 midterm election. Ang una po kasi ay ganito, yung naging kontrata sa Miro System, yan po yung papalit doon sa Smartmatic na ginagamit natin nung mga nagdaang eleksyon. At dahil po sa dami ng issue ng kwento ng daya doon sa Smartmatic, napilitan po siguro ang gobyerno natin na kumuha ng ibang services o ibang contractor na gagamitin para sa eleksyon. At ito nga po ang kanilang kinuha, itong Miro System. Ito po ay South Korea based na company. Pero mayroon pong pagkaalinlangan dito itong ating magaling na kongresista na si Representative Dante Marcoleta. Kasi po mayroon siyang mga nakitang anomalya. Unang-una, dati may sinasabi siyang mayroong suhulan dito na aabot sa milyong piso dito sa kasunduan na ito, at may kinalaman dito si Erwin Garcia, yung commissioner. So ngayon po ang sinasabi nitong si Dante Marcoleta ay napatunayan niya na may dalawang foreign account si Erwin Garcia. Kung ito po ay totoo at kung ito ay talagang nangyayari, medyo delikado po yung darating na eleksyon. Kasi hindi naman po siguro gagastos ng ganon kalaki ang gobyerno at gagamit pa ng mga ganitong bagay kung wala silang direksyon o plano na gagawin. At ang nakakatakot nga po rito, ang sinasabi ay mukhang hindi pa nag-i-eleksyon ay nakaprogram na kung sino ang mga nanalo. So hayan po yung sinasabi nitong si Representative Rodante Marcoleta. At itong kanyang sinasabi ay may kasamang dokumento. Kasi po ay ganito, ang Miro System po o itong pumalit sa Smartmatic ay kontrolado siyempre ng gobyerno. Kasi gobyerno ang humawak ng kontrata sa kanila, at ito po ay sa ilalim ng Administrasyong Bongbong at pamumuno ni Comelec Chairman Erwin Garcia. So definitely dahil sa problema ng Marcos administration, sa dami ng negatibong pangyayari na nakakulapol sa kanyang pagkatao at sa dami ng pisikal na ebidensya na nakikita sa kanya ng mga tao, hindi malabong talagang pupulutin sa kangkungan yung kanyang mga i-endorso, at talagang napakalabo ng tsansang manalo. Pero kung sila nga ang may hawak nitong Miro System at totoo itong sinasabi ni Representative Rodante Marcoleta, hindi natin mako-question yung magiging resulta ng eleksyon. Kumbaga ang mangyayari sa darating na eleksyon ay dalawang bagay na lang. Una, hihintayin na lang yung araw ng eleksyon para magbotohan.
At pangalawa, hihintayin na lang nating iproklama ng mirror system yung mga kandidatong kanilang pinaboran. So yan po yung magiging sistema. Wala na tayong pagpilian kahit pa sabihin nating ibinoto ng napakaraming botante ang isang kandidato. Kung hindi naman siya ang pinili ng mirror system, malabo siyang manalo. At sa ngayon po, ito ang isang bagay na medyo nakakapagtaka sa ating sistema, sa ating gobyerno. Ang Kongreso at ang Senado ay abalang-abala sila doon sa mga bagay na wala namang naitudulot na mabuti sa ating bayan. Unang-una, yung ginagawa nila kay VP Sara Duterte, yung paghahanap ng butas kung paano siya may impeach, na halos naman lahat ng kanilang nakikitang ebidensyang kuno na sinasabi, kagaya ng confidential fund, na nilinaw na ng COA na walang problema si VP Sara. At meron naman ngayon itong si Gloria Humamel Mercado, yung dating undersecretary, na sinusuhulan daw ni VP Sara ng 50,000 pesos. So dyan po abala ang ibang parte, ang ibang grupo ng mga kongresista sa pag-iimbestiga niyan. Sa kabilang banda naman, yung Quad Committee nila, abalang-abala naman doon sa EJK kasi gustong-gusto nila na ma-demolish yung pangalan ng Rodrigo Roa Duterte. Kasi kapag nangyari yan, may tsansa yung mga manok nila sa mga darating na eleksyon na makapwesto. So yan po ang pinagkakaabalahan ng ating Kongreso. At sa Senado naman, yung Pogo, nandoon pa rin sila hanggang ngayon sa Pogo issue na hindi na natapos-tapos. Kaya po tayo ay nagtataka at nagtatanong na rin yung iba, bakit itong mga ganitong bagay ang pinipilit nilang pag-ubusan ng panahon na wala namang nakasalalay na magiging kinabukasan ng mga Pilipino, sapagkat kung tutuusin, ano ba ang mangyayari, ano na ba ang napala nila? Napatunayan na nilang wala namang ginagawang masama yung Vice Presidente, at napatunayan ng napakalaki ng naitutulong ng Vice Presidente sa bayang Pilipinas. Yung EJK naman, napatunayan namang hindi totoo yan, at napakalaki naman ang nagawa talaga ng dating Pangulong Duterte doon sa kanyang war on drugs. So, balikan natin ito. Bakit itong ganitong kaso na sinasabi ni Representative Dante Marcoleta ay hindi nila pinapansin? Dahil ba hindi papasa yung mga kandidato nila kapag nagkabistuhan? O dahil parte sila ng preparasyon ng ginagawang ito ng COMELEC? Kasi kung ito ang iimbestigahan, ito may kredibilidad yung source. Si Representative Dante Marcoleta ay may pagkatao, at mapipigan nyo, makikita nyo yung mga traces at trail ng mga dokumento kung saan ito nanggaling. Samantalang yung iniimbestigahan nyo dyan sa Good Governance and Public Accountability Committee ni Ochoa, alam nyo na yung dating sekretary ay nagsulisit ng 16 million pesos, na yung kanyang pamilya ay maraming problema, na siya ay may kaso daw sa ombudsman. So pinagpipilitan nyo pang tama yung sinasabi niya. Doon pa lang sa pagpipilit nyong ipaamin sa kanya na bribe yung 50,000 pesos na hindi niya binubuksan, at binuksan niya lang nung mabuo yung 9 na buwan. Parang script na lang ng Sarsuelang Giba-Giba. At itong si Congressman Robistro, pinipilit niyang ilagay sa bibig ni Gloria Mercado yung pagsasabi na totoo ang kanyang sinasabi, na kahit siya ay alam niyang hindi tama. So yan po yung senaryo, yan yung sistema. Samantalang itong COMELEC, bilyong piso ang nakasalalay, at kinabukasan ng Pilipinas ang nakasalalay, walang pumapansin sa kanila. So hindi nila pinagtutuunan ng pansin na alamin at imbestigahan saan ba nanggaling itong issue, at totoo ba itong sinasabi ni Dante Marcoleta, sapagkat ito ay isang magiging malaki na namang problema ng mga Pilipino.
maaari pong makabalik na naman sa mga pwesto nila yung mga buwayang halos inubos na yung kaba ng bayan. Meron na nga po tayong problema doon sa 5,500 na flood control na hanggang ngayon di pa nare-recall. Yung mga ayudang bilyones sa isang araw na inuubos. So wala pa rin tayong, yung Kongreso natin at yung Senado ay wala namang ginagawa patungkol dito. At hinahayaan na lang na yung kanilang mga tagapamuno ay magtuloy-tuloy lang sa kanilang mga ginagawa. So ang isa pa pong malaking problema, yung mga kandidatong inanunsyo o dinadala ng Marcos administration ay malamang talagang sa kangkukan pupulutin, sapagkat ang natatandaan lang naman sa kanila ng tao, natatandaan lang ng mga tao kay Bongbong Marcos ay yung pagsisinungaling niya, yung pag-concert at yung mga pagpunta-punta sa abroad. At itong ang latest, mayroon na namang isang magandang issue, yung abutan na nabidyuhan at pinapalabas nilang pin daw o insignia ng pakikipagkaibigan. Ang nakakapagtaka lang po dyan, bakit hindi dumaan yan sa tamang proseso? Dapat yung ganyan ay hindi direktang inaabot sa Pangulo. Dapat ay yung mga ganyang bagay ay dumadaan sa mga security guard ng Pangulo. Dahil kung yan po ay may kasamang masama o may kasamang, sabihin na natin, huwag naman nating ipanalangin, papaano kung may kasamang lason yan at napunta sa kamay ng Pangulo, eh di namatay yung Pangulo nang wala sa oras. Kaya po hindi po nyo mababago yung paniniwala ng tao na may ibig sabihin yung nakita nila sa video. At sa katunayan naman, alam nating lahat na yan ang isang malaking issue sa Pangulo, at yan din ang malimit makita ng pisikal, lalo doon sa kanyang mga interviews na napupunan ng mga tao. At hindi lang po siya, maging ang kanyang pamilya, ang kanyang anak na si Sandro Marcos ay nakikitaan din ng parehas na senyales. So pagka po talagang pinabayaan itong issue na ito ng COMELEC at nagkatotoo itong sinasabi ni Marcoleta, medyo iiyak talaga ang mga Pilipino. Kaya po habang may pagkakataon, kumilos na sana yung mga nasa posisyon na imbestigahan ito. Okay po, hanggang dito na lamang at maraming salamat.